Pinalayas ng may-ari ng restaurant ang delivery rider matapos nitong manghingi ng tubig. Pero hindi niya alam na ito pala ang hinihintay niyang investor sa nalulugi niyang restaurant. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Akalang Napunta sa Wala. Si Teo ay isang binata na lumaki sa isang tahanang puno ng pagmamahalan at mabuting asal. Ang kanyang mga magulang, bagamat mayaman, ay mas pinahahalagahan ng pagiging mapagkumbaba kaysa pagpapakita ng yaman. Lumaki si Teo na hindi inunang material na bagay kundi ang respeto sa kapwa. Lagi siyang pinaaalalahanan ng kanyang ina, "Anak, ang tunay na kayamanan ay nasa mabuting puso ha." Noong bata pa si Teo, madalas siyang sumama sa kanyang ama sa mga gawaing nakatutulong sa mga tao. Sa halip na maglibang sa mamahaling lugar, natutunan niyang magbahagi ng pagkain sa mga nangangailangan. Isa sa mga aral na tumatak sa kanya ay nagsabihin ng kanyang ama, "Hindi lahat ng tao binibiyayaan ng sobra. Kung anong meron tayo, dapat nating gamitin para makatulong." Habang siya'y nag-aaral, pinili ni Teo ang simple at maayos na pamumuhay. Kahit kayang-kaya niyang bumili ng mamahaling gamit. Mas pinili niyang praktikal na mga bagay. Minsan, tinanong siya ng kanyang kaklase, "Teo, ba't hindi ka bumibili ng bagong kotse? Napakasimple ng ginagamit mo." Ang sagot niya, "Ang kotse ay para sa pagbiyahe, hindi para magyabang." Pagdating ng tamang panahon, naging matagumpay si Teo sa larangan ng negosyo. Sa edad na 30, isa na siyang kilalang negosyante at investor sa maraming kumpanya. Subalit hindi niya ginawang excuse ang kanyang tagumpay para magbago ng ugali. Lagi pa rin siyang makikita sa simpleng kasuotan at madalas ay nagdadala pa siya ng baon mula sa bahay sa halip na kumain sa mamahaling restaurant. Isang araw inimbitahan si Teo na magsalita sa isang seminar tungkol sa entrepreneurship. Sa kanyang talumpati, ibinahagi niyang isang kwento mula sa kanyang pagkabata. "Alam niyo, hindi kailan masinukat ng aking mga magulang ang tagumpay sa dami ng pera. Ang mahalaga ay paano mo nagagamit ang biyayang natanggap mo para sa kabutihan sa iba." Matapos ang seminar, may lumapit na isang batang entrepreneur at nagtanong, "Sir Teo, ano pong sekreto ng inyong tagumpay?" Ngumiti siya at sumagot, "Maging mabuti sa kapwa at huwag kalimutang tumingin pabalik. Sa bawat akbang na nararating mo, tanungin mo ang sarili kung paano ka makakatulong sa iba." Bagamat abala si Teo sa negosyo, hindi niya nalilimutan ang simpleng pamumuhay na itinuro ng kanyang mga magulang. Sa kanyang tahanan, pinananatili niyang simple ang dekorasyon at mas binibigyang halaga ang oras kasamang pamilya kaysa sa mga luhos sa buhay. Ang kanyang asawa at mga anak ay lumaki rin sa parehong prinsipyo ng pagpapakumbaba at pagmamalasakit. Minsan may mga taong nagtataka kung bakit tila walang pagbabago sa anyo at kilos ni Teo kahit napakalaki na ng kanyang tagumpay. Ang sagot niya, ang pagkakaroon ng maraming pera ay hindi nangangahulugang ang kailangan mo ng magbago. Mas mahalaga pa rin ang pagiging totoo sa sarili at pagiging mabuting tao. Patuloy na hinahangaan si Teo hindi lamang dahil sa kanyang kakayahan sa negosyo, kundi dahil na rin sa kanyang mapagkumbabang pag-uugali. Ang kwento ng kanyang buhay ay naging inspirasyon para sa marami, lalo na sa mga nangangarap na maging matagumpay, ngunit
nais isakripisyo ang kanilang mga prinsipyo. Ipinakita ni Teo na ang yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa laki ng pusong handang magbigay. Ang aral ng kanyang buhay ay patuloy na umiikot, nagtuturo sa iba na ang tagumpay ay mas makabuluhan kapag ito'y nakaugat sa kabutihan at pagpapakumbaba. Si Tani ay matagal nang may-ari ng isang restaurant na dati dinadayo ng maraming tao. Noon kilala ito bilang isa sa pinakamagandang lugar para kumain sa kanilang bayan. Masarap ang pagkain, maayos ang serbisyo at palaging puno ang mga mesa. Ngunit paglipas ng panahon, tila unti-unting bumababa ang kasikatan ng kanyang negosyo. Anong nangyayari, Tani? Tanong ng kanyang kaibigang si Liza isang hapon nang makita siyang malungkot. Ba't parang wala na masyadong tao dito? Hindi ko rin alam, Liza. Sagot ni Tani habang umiiling. Masyado ng maraming reklamo. Sabi ng mga tao, matagal daw ang serbisyo at hindi magalang ang staff ko. Pero hindi naman ganito dati. May nagawa ka na ba para ayusin to? Tanong ni Liza. Baka kailangan mo lang ng bagong sistema o training para sa mga tauhan mo. Sinubukan ko na, ani ni Tani. Pero parang hindi sapat. Kulang na rin kasi ako sa pera para ayusin lahat ng problema. Ang hirap magpatuloy kung ganito. Bakit hindi ka maghanap ng investor? Suhestyon ni Liza. Baka may gustong tumulong sa'yo para maibalik ang sigla ng resto mo. Gusto ko nga Pero sino? Wala akong kilala na pwedeng mag-invest sa ganito kalaking problema. Nag-isip si Liza sandali. Alam mo, Tani, minsan kailangan mo lang maghanap sa tamang lugar May mga tao dyan na handang tumulong basta't may plano ka para maayos ang negosyo. Napabuntong hininga si Tani. Ang tanong, paano ko sila makikita? Paano ko sila makukumbinsi? Nasulit akong tulungan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Simulan mo sa mga kakilala mo. Malay mo, may makakilala sa isang investor na interesado sa resto business mo. Nagkaroon ng kaunting liwanag sa isip ni Tani. O sige, susubukan ko. Kailangan kong gawin to. Hindi lang para sa akin, kundi para sa mga tauhan ko at sa mga parokyanong patuloy na sumusuporta. Mula sa usapan nila, naisip ni Tani na muling buuin ang kanyang plano. Alam niyang mahirap ang sitwasyon pero hindi siya maaaring sumuko at nais niyang muling ibalik ang dating sigla ng kanyang restaurant. Isang umaga nakita ni Teo ang isang post sa Facebook na naglalaman ng impormasyon tungkol sa isang restaurant na naghahanap ng investor. Ang may-ari nito ay si Tani, na nangangailangan ng tulong para mapalago ang kanyang negosyo. Hindi pa man kilala ni Teo si Tani na intriga siya sa kwento nito. Kilala si Teo sa pagiging matulungin sa mga nangangailangan. Kaya agad siyang nag-isip kung paano makakatulong. Sa halip na agad mag-alok ng tulong sa social media, nagdesisyon siyang pumunta ng personal para makita ang kalagayan ng restaurant. Hindi gusto ni Teo na magmukhang marangya o magdala ng atensyon. Pinili niyang magmotor lang papunta sa lugar at nagsuot ng simpleng t-shirt at maong na pantalon. Para sa kanya, mas makikita niya ang tunay na sitwasyon ng restaurant kung magpapakumbaba siya. Sa isip niya, mahalagang malaman kung ano talaga ang kailangan ng negosyo ni Tani at kung paano niya ito matutulungan. Pagdating ni Teo sa restaurant, agad siyang napansin ng ilang staff. Suot ang simpleng t-shirt at maong. Walang ibang nakakaalam na siya ay isang matagumpay na negosyante. Nauhaw siya matapos ang mahabang biyahe sa motor, kaya't naglakad siya papunta sa counter para humingi ng tubig. Pwede po bang makahingi ng tubig? Bagalang niyang tanong sa isang staff na abala sa pagsisilbi. Tumingin ang staff kay Teo mula ulo hanggang paa. May bahagyang simangot sa mukha nito bago sumagot.
Para saan? Wala po kaming libreng tubig dito. Halatang may halong pangusga ang boses nito. Hindi ito kinatuwa ni Teo, pero pinanatili niya ang kanyang pagiging magalang. Nauuhaw lang po ako. Medyo malayo din kasi yung biyahe at nakalimutan ko magdala ng tubig. Dagdag niya. Sa halip na tumulong, narinig ni Teo ang staff na bumaling sa kasamahan nito at nagbiro. Mukhang delivery rider. Kala niya siguro ay lahat libre dito. Sabi nito habang nagtawanan ng ilan. Ang narinig ay nakasakit kay Teo. Pero pinilit niyang intindihin na maaring pagod lang ang mga staff. Habang nakatayo si Teo, lumapit pa ang isang staff. Kung wala kang bibilin, kuya, huwag ka nang tumambay dito. Sabi nito na parang hindi man lang iniintindi ang kanyang paliwanag. Hindi po ako tumatambay. Aalis naman ako agad. Nauuhaw lang talaga. Paliwanag ni Teo. Pero halatang hindi siya pinakinggan. Habang nagkakagulo ang usapan, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Tani, ang may-ari ng restaurant, dala ang seryosong mukha. Ano nang naman yan? Tanong niya habang nililingon ng mga empleyado. Sir, may delivery rider po dito na gustong humingi ng tubig. Sabi nga ho namin, hindi naman libre ang tubig dito. Mabilis na sagot ng staff, sabay turo kay Teo. Nilapitan ni Tani si Teo at tiningnan siya ng mabuti. Anong kailangan mo dito? Tanong niya ng matalimang boses. Nagulat si Teo sa tono nito pero kalmado niyang sinagot. Wala po akong ibang Hay nako. Wala po akong ibang intensyon. Nauhaw lang po ako at nagtanong kung pwedeng makahingi ng tubig. Sa halip na makinig, mukhang nagalit pa si Tani. Kung wala kang bibilin, umalis ka na rito. Wala ka ng libreng tubig. Nalulugi na nga kami tapos hihingi ka pa ng tubig. Hindi to lugar para sa mga tambay. Sa kanyang boses, napalingon ng ilang customer na naroon. Ang iba'y halatang nagulat at naasiwa. Tahimik lang si Teo habang iniisip ang sitwasyon. Hindi niya akalaing ganito ang trato ni Tani sa mga tao. Habang pinapalaya siya, iniisip niya kung paano nalulugi ang restaurant kahit maganda naman ang lokasyon nito. Napansin niya rin ang reaksyon ng ibang customers na mukhang hindi rin natuwa sa inasal ni Tani. Hindi na napigilan ni Teo ang kanyang sarili habang patuloy na naririnig ang mapanirang mga salita mula kay Tani. Tumaas na ang tono nito habang nagbibitiw ng mga negatibong komento patungkol sa kanya na para bang isa siyang walang kwentang tao. Pinili niyang manatiling kalmado at magsalita ng maayos sa kabila ng galit na nararamdaman. Tumindig si Teo mula sa kanyang kinauupuan at tiningnan ng diretsyo si Tani. Sa mahinahong boses, sinabi niya, Alam mo, Tani, kaya ako nandito ay para tumulong. Ako ang investor na hinihintay mo. Di ba naghahanap ka ng tulong para masalba ang restaurant mong nalulugi? Napakurap si Tani, parang hindi makapaniwala sa sinabi ni Teo. Ikaw? Tanong nito. Bakas sa mukha ang gulat at kahihiyan. Ikaw? Hindi niya inakala na ang simpleng lalaking kanina lang ay tiningnan niya ng mababa ang siyang solusyon sa problemang matagal na niyang iniinda. Oo, ako. Tugon ni Teo. Walang bahid ng yabang ngunit puno ng sinseridad. Nandito ako para magmasid at alamin kung paano ko matutulungan ang negosyo mo. Pero sa asal na pinakita mo sa akin, parang hindi mo iniingatan ang reputasyon ng iyong restaurant. Hindi nakapagsalita si Tani. Nanlumo siya sa sarili at naramdaman ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Sinubukan niyang humingi ng tawad. Pasensya ka na, Teo. Hindi ko alam. Naging mapanghusga ako. Sabi niya halos pabulong.
Ngunit hindi pa tapos si Teo. Tandaan mo, Tani, sabi niya. Ang asal ng may-ari at ng mga staff ay refleksyon ng negosyo. Kung ganito ang pagtrato nyo sa mga tao, paano pa kaya sa ibang customer? Hindi sapat ang magandang pagkain ng lugar kung ang serbisyo naman ay kulang sa respeto. Gustong sumagot ni Tani. Ngunit alam niyang may punto si Teo. Teo, handa akong magbago. Huwag mong hayaan, please, na ang isang pagkakamali ko ngayon ay makasira sa lahat ng pinaghirapan ko. Kailangan ko talaga ng tulong mo. Pagsusumamo niya. Saglit na tumahimik si Teo. Alam niyang may potensyal ang negosyo ni Tani, ngunit mahalagang maayos ng pakikitungo sa mga tao. Tani, hindi lang perang solusyon sa problema mo. Kailangan mong ayusin ang ugali mo at turuan ang staff mo kung paano ang tamang pakikitungo. Oo, Teo, sagot ni Tani. Bakas ang pagsisisi sa kanyang boses. Gagawin ko ang lahat para maayos ang mga pagkakamali ko. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon para patunayan yung Teo. Gusto kong humingi ng paumanhin sa naging ugali ng staff ko. Hindi yun katanggap-tanggap. At aaminin ko may pagkukulang din ako bilang may-ari. Hindi ko agad nakita ganitong problema. Pero ngayon malinaw na sa akin. Kitang pag-aalala sa mukha ni Tani habang nagsasalita. Nakangiti pero halatang seryoso. Tumugon si Teo. Tani, hindi madali para sa akin sabihin to. Pero kailangan ko. Napansin ko hindi lang ang asal ng staff mo kundi pati ang naging reaksyon mo nung unang katang nakita. Pinapakita mo na may dapat baguhin dito, lalo na yung pag-uugali nyo. Tumahimik si Tani, hindi alam kung paano sumagot agad. Nagpatuloy si Teo. Alam mo, naghahanap ako ng negosyo na hindi lang magaling sa kita, kundi marunong din magbigay ng halaga sa mga tao, customer man o empleyado. Sa tingin ko, mahalagang respeto at tamang pakikitungo sa lahat. Pasensya ka na, Tani, pero hindi ko kaya mag-invest kung ganito ang sistema. Labis ang pagkapahiya ni Tani. Teo, hindi ko alam kung paano kita mapapakiusapan. Pero bigyan mo naman kami ng isa pang pagkakataon. Handa akong baguhin ang pamamalakad dito. Sisiguraduhin kong hindi na maulit ang nangyari kanina. Anya halos nagmamakaawa. Tumayo si Teo at saglit na tiningnan si Tani. Di madali ang pagbabago, Tani. Di sapat ang mga salita. Ang kailangan ay konkretong aksyon. Gusto kong makita na hindi mo ginagawa to dahil sa akin, kundi dahil alam mong ito ang tama. Habang naglalakad si Teo papunta sa pinto ng restaurant, sinundan niya si Tani. Teo, please, bigyan mo pa kami ng pagkakataon, sabi nito habang hawak ang braso ni Teo. Ramdam ang desperasyon sa boses ni Tani, pero nanatiling matatag si Teo sa kanyang desisyon. Tani, hindi ako galit. Naintindihan ko na mahirap ang magpatakbo ng negosyo. Pero ang mahalaga dito ay ang pagkakaroon ng tamang prinsipyo sa pag-aasikaso ng mga tao. Kung hindi ito maayos, kahit gaano kaganda ang produkto mo, mahirapan kang umunlad. Sabi ni Teo ng mahinahon. Napabuntong hininga si Teo bago nagsalita ulit. Ang pagpapatawad ay madali, pero ang pagtitiwala, kailangan paghirapan. Hindi ko sinasabing imposible ito, Tani. Pero para sa ngayon, hindi ko kayang mag-invest. Pagkatapos nito, nagpatuloy siya sa paglabas ng restaurant. Habang papalapit si Teo sa kanyang motor, nanatili si Tani sa pintuan. Nakatitig lamang habang iniisip ang sinabi nito. Alam niyang may punto si Teo, at ito ang nagparealize sa kanya ng mga pagkukulang sa kanyang negosyo. Kailangan kong baguhin ang lahat, bulong niya sa sarili. Habang umaandar ng motor ni Teo, ramdam niya ang bigat ng desisyon. Hindi ito isang simpleng pagtanggi, kundi isang mensaheng kailangang pag-isipan ni Tani.
Umaasa si Teo na ang araw na ito ay magiging simula ng pagbabago para sa restaurant. Hindi lang para kay Tani kundi para sa lahat ng taong pumapasok dito. Habang papalayo si Teo, ramdam ni Tani ang bigat ng nangyari. Tumayo siya sa harap ng pintuan ng kanyang restaurant. Tahimik na nagmamasid sa papalayong anyo ni Teo. Hindi niya akalain na ang simpleng bisita ay magdadala ng ganitong kabigatan sa kanyang isipan. Pumasok si Tani sa loob ng kanyang restaurant at umupo sa isang bakanting mesa. Habang nagmumuni-muni, muling bumalik sa kanyang alaala ang bawat salitang binitawan ni Teo. Ang negosyo ay hindi lang tungkol sa kita, kundi sa pakikitungo sa tao. Paulit-ulit na nag-e-echo sa kanyang isip ang mga salitang iyon. Napatingin siya sa paligid ng kanyang restaurant. Napansin niya ang malamlam na aura ng lugar. Ang mga staff ay tila walang gana sa kanilang ginagawa. Hindi niya maitanggi na may mali sa sistema. At kung magiging totoo siya sa sarili, alam niyang isa sa mga dahilan ng problema ay siya. Napabuntong hininga si Tani. Ba't nga ba ako naging ganito? Tanong niya sa sarili. Naisip niyang mga nakaraang pagkakataon kung saan hinusgahan niyang mga tao batay lamang sa kanilang panlabas na anyo. Mula sa simpleng customer hanggang sa mga empleyado niya, madalas siyang nagkakamali ng pagtingin. Biglang bumalik sa isip niyang eksena kanina. Si Teo. Sa simpleng kasuotan ay napagkamalan niyang ordinaryong tao na walang kakayahang magdala ng pagbabago sa kanyang negosyo. Kung hindi ko siya inusgahan agad, iba kayang kinalabas ng araw na to? Tanong niya sa sarili. Habang nag-iisa, napagtanto niya na ang pagiging mapanghusga ay unti-unting sumisira sa tiwala ng kanyang mga empleyado at maging ng kanyang mga customer. Isa-isa niyang naaalala ang mga reklamo na hindi niya binigyang pansin, ang mga empleyadong umalis dahil hindi sila komportable at ang mga customer na hindi na bumalik. Baka ito na nga ang sinasabi nilang karma. Mahinahong bulong ni Tani. Napayuko siya. Ramdam ang bigat ng kanyang konsensya. Hindi niya akalain ang ugali niyang ito ay magiging isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbagsak ng kanyang negosyo. Ngunit sa kabila ng lungkot, naramdaman din niya ang kaunting pag-asa. Kung kaya kong makita ang pagkakamali ko, siguro kaya ko rin itong baguhin. Sabi niya sa sarili. Nagpasya siyang muling suriin ang kanyang pamamalakad at ang kultura sa kanyang resto. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Mahinang sabi ni Tani habang tumayo mula sa pagkakaupo. Sa isip niya, alam niyang may mga pagkakataon pa siyang bumawi. Hindi para kay Teo, kundi para sa kanyang mga empleyado, sa kanyang negosyo at sa sarili niya. Habang isinusulat niya sa papel ang mga plano para sa pagbabago, nangako si Tani na magsisimula sa sarili. Kung gusto kong maayos ang negosyo, kailangan kong maging tamang halimbawa. Bulong niya. Bagamat wala na si Teo, umaasa siyang balang araw ay magkikita silang muli. Sa pagkakataong maipakita niya ang kanyang pagbabago. Sa araw-araw na dumadaan, hindi maiwasan ni Tani na balikan ang mga pangyayari sa nakaraan. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang insidenteng nagpakita ng kanyang pagkakamali. Naaalala niya kung paanong minaliit niya ang isang tao dahil lamang sa panlabas na anyo nito. Ang alaala ay nagdulot sa kanya ng lungkot at pagsisisi. Kaya't sinimulan niyang pag-isipan kung paano niya maitatama ang kanyang pagkukulang. Sa tuwing naaalala niya ang insidenteng iyon, nagmumuni-muni siya sa kanyang mga naging kilos. Naramdaman niyang hindi tama ang kanyang nagawa at napagtanto niyang panlabas na anyo ng isang tao ay hindi kailanman dapat maging basihan ng pagtrato sa kanila.
Naisip niyang mahalagang respeto at pantay na pagtingin sa bawat isa. Ano man ang estado o itsura ng isang tao. Dahil dito nagsimula si Tani na magbago. Hindi naging madali ang proseso, ngunit alam niyang ito ang tamang gawin. Unti-unti niyang binago ang kanyang pananaw sa buhay. Sinimulan niya ang pagbabagong ito sa kanyang restaurant, kung saan ginagawa niyang mas mainam ang kalidad ng kanilang serbisyo. Alam niyang mahalagang tamang pagtrato sa mga customer upang maipadama sa kanila na sila ay pinahahalagahan. Bukod sa kanyang sariling pagbabago, pinili rin ni Tani na turuan ang kanyang mga tauhan. Itinuro niya sa kanila ang kahalagahan ng respeto at magandang asal. Nagbigay siya ng mga paalala kung paano dapat pakitunguhan ang bawat customer, anuman ang kanilang itsura o estado sa buhay. Nais niyang siguraduhin na walang sino man ang makakaranas ng parehong pagkakamaling nagawa niya noon. Habang tumatagal, napansin ni Tani ang positibong epekto ng mga pagbabagong kanyang isinigawa. Unti-unting nagbago ang atmosfera sa kanyang restaurant. Mas naging magalang ang mga tauhan, mas naging magaan ang pakikitungo sa mga customer, at mas naging masaya ang lahat ng pumupunta sa kanilang lugar. Napagtanto niyang ang respeto at malasakit ay hindi lamang nagpapabuti sa negosyo, kundi nagbibigay din ng kabuluhan sa kanyang pagkatao. Sa kabila ng kanyang pagbabagong loob, alam ni Tani na hindi niya maibabalik ang nakaraan. Ngunit pinanghahawakan niyang aral na natutunan niya mula sa kanyang pagkakamali. Pinili niyang gamitin ang kanyang karanasan upang maging inspirasyon sa mas mabuting pamumuhay. Sa bawat araw, pinagsisikapan niyang maging mas mabuting tao. Habang magkasamang nagkikwentuhan sina Tani at ang isa niyang malapit na kaibigan, na pag-usapan nila ang mga pagbabagong naganap sa kanyang restaurant sa kanyang sarili. Hindi ko akalain ang simpleng desisyon na mag-ayos ng sistema ay ganito kalaki ang magiging epekto, ani ni Tani. Habang nakangiting tinitingnan ang restaurant na puno ng masayang tao. Masarap sa pakiramdam nakita na ng mga tauhan ko yung mga pagbabago at yung mga customer na parang ayaw umalis dahil sa saya ng karanasan nila dito. Napansin ko nga, sagot ng kaibigan. Mula nang simula ka mag-focus sa mga pagpapabuti ng relasyon niyo sa mga tao, parang nag-iba ang lugar na to. Ano nga palang nagtulak sa'yo para gawin ang lahat ng yun? Ay, alam mo, may mga pagkakataon talaga na masusubok ka. At doon mo makikita yung mali na nagagawa mo. Dati kasi sobrang bilis kong magalit. Hindi ko inintindi kung anong nararamdaman ng mga tauhan ko, ng mga customer. Pero nung naramdaman kong paunti-unti nang nawawala ang negosyo ko, napagtanto ko na baka ako nga mismong may pagkukulang. Kaya pinili kong baguhin ang approach ko. Nagsimula ako mag-focus sa respeto at malasakit. Hindi lang para sa negosyo, kundi para sa sarili kong pananaw sa buhay. Wow! Pero, paano mo nagawang magbago? Hindi ba mahirap alisin ang dating gawi? Mahirap talaga. Sagot ni Tani habang umiinom ng kape. Pero na-realize ko, ang pagbabago naman kasi hindi naman biglaan. Kailangan mo lang magsimula sa maliliit na hakbang. Halimbawa, kinikilala ko ang mga tauhan ko bilang mga tao at hindi lang bilang empleyado. Sinubukan kong unawain ang mga sitwasyon ng bawat isa at dahan-dahan, naging mas bukas ako sa kanila. Natutunan kong makinig at mula doon nagbago rin sila. Mas naging magalang sila, mas naging magaan ang kanilang kilos at mas nagkaroon ng malasakit sa trabaho. Ngayon, parang mas nakikilala ka na rin ng mga tao Hindi lang bilang may-ari ng restaurant, kundi bilang mabuting tao. Sabi ng kaibigan. Pero paano mo tinatanggap ang nakaraan mo?
lalo na yung mga pagkakamali. Napabuntong hininga si Tani. Hindi ko na mababago ang mga nagawa ko noon eh. Pero pinanghahawakan ko ang mga aral na natutunan ko mula noon. Sa halip na pagsisiyan ko to araw-araw, ginagamit ko na lang ang karanasan ko bilang gabay para hindi ko na ulitin ang parehong mga pagkakamali. Lagi kong iniisip, kung may nasaktan ako dati, babawiin ko yun sa pamamagitan ng pagiging mabuting tao ngayon. Ang ganda na ng pananaw mo, sabi ng kaibigan. Mukhang malaki rin ang naitulong nito sa'yo bilang tao. Oo. Dahil sa mga pagbabagong to, parang may mas kabuluhan ng buhay ko. Hindi lang dahil gumagandang takbo ng negosyo, kundi dahil alam kong may natutulungan akong mga tao, mga empleyado, mga customer, pati na rin ang sarili ko. Sa bawat araw na lumilipas, sinisikap kong maging mas mabuting tao kaysa kahapon. Alam kong hindi perpekto ang buhay, pero masaya akong malaman na kaya kong magsimula muli. Tahimik na ngumiti ang kaibigan. Ramdam ang sinseridad sa bawat salita ni Tani. Habang patuloy silang nag-uusap, nagmistula itong mahabang pagninilay tungkol sa buhay, sa mga aral at sa kung paano ang mga pagkakamali ay pwedeng maging tulay tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang pagbabago ni Tani ay nagbigay ng magandang halimbawa sa kanyang mga tauhan at sa iba pang nakakakilala sa kanya. Ang mga tao sa paligid niya ay nagsimulang magbago rin ng kanilang pananaw. Unti-unting naipasa ang mga aral ng respeto at pantay na pagtingin sa bawat tao, anuman ang kanilang panlabas na anyo. Natutunan ni Tani na ang pagkilala sa kahalagahan ng bawat tao ay hindi lamang para sa iba, kundi para rin sa kanyang sarili. Ang pagtanggap at pagpapahalaga sa iba ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan at kaligayahan. Naging mas bukas siya sa pakikipagkapwa at natutong tingnan ng bawat isa ng may paggalang at malasakit. Sa araw-araw na lumilipas, alam ni Tani na marami pa siyang matututunan. Ngunit sa bawat takbang na kanyang ginagawa patungo sa pagbabago, mas lalo niyang nauunawaan ang kahalagahan ng pagiging makatao at mabuting halimbawa. Sa ganitong paraan, nadama niya ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Makalipas ang ilang buwan, naisip ni Tani na kailangan niyang magbago at mas pagbutihin pa ang pamamahala sa kanyang negosyo. Napansin niyang may malaking potensyal ang kanyang restaurant. Ngunit may mga bagay na kailangang ayusin upang makamit ang tagumpay. Isa sa mga hakbang na ginawa niya ay ang paglaan ng natitirang pondo ng kanyang negosyo para sa mas makabuluhang mga gawain. Hindi na niya ginastos ito sa hindi mahalagang bagay. Bagkus ay ininvest ito para sa kinabukasan ng kanyang restaurant. Unang-una niyang ginawa ang pagpaplano ng training para sa kanyang mga tauhan. Alam niyang mahalagang maayos at magalang na serbisyo para sa mga customer. Kaya't naghanap siya ng mga eksperto na maaaring tumulong sa kanyang staff. Sa pamamagitan ng training, natuto ang kanyang mga tauhan ng tamang pag-aasikaso sa mga customer at epektibong pagtatrabaho. Napansin ni Tani na mas naging produktibo at masaya ang kanyang mga empleyado dahil sa bagong kaalaman at kasanayan na natutunan nila. Kasabay ng training, sinimulan din ni Tani ang pagpapaganda ng ambience ng kanyang restaurant. Pinagawa niyang mga sirang bahagi ng establishmento at pinalitan ng mga luma at hindi na maayos na kagamitan. Nagdagdag siya ng mas kaaya-ayang dekorasyon at inayos ang ilaw upang mas maganda at komportable ang lugar. Ang mga maliliit na detalye tulad ng malinis na lamesa at maayos na upuan ay kanyang pinahalagahan. Isa rin sa pinakamahirap na desisyon na kailangan niyang gawin ay ang pag-alis sa mga tauhang may hindi magandang asal.
Napansin ni Tani na ang ilang empleyado ay may ugaling hindi nakatutulong sa ikabubuti ng negosyo. Tulad ng pagiging magaspang sa pakikitungo sa mga customer at kawalan ng disiplina. Kahit mahirap na pagpasyahan niyang tapusin ang kontrata ng mga ito upang mapanatili ang magandang imahe ng kanyang negosyo. Isang gabi kinausap niya ang kanyang supervisor tungkol dito. Napansin ko na hindi maganda ang feedback ng ilang customer natin, sabi niya, habang tinitingnan ng mga tala ng mga reklamo. Alam kong hindi perpekto ang negosyo, pero parang madalas ng ganitong insidente. Tumango ang supervisor. O nga po Sir Tani, may ilang staff tayo na parang nawawala na ng gana sa trabaho. Madalas na silang may nirereklamo. Ang sagot na ito ay tila bagay na nagpatibay sa kutob ni Tani. Pero alam niyang hindi magiging madali ang susunod niyang hakbang. Pagkatapos ng ilang linggo ng pagmamasid, pinatawag ni Tani ang mga empleyadong natukoy niya. Kinausap niya sila ng mahinahon ngunit direkta. Alam kong hindi laging madali ang trabaho dito. Pero ang respeto at maayos na pakikitungo sa ating mga customer ay mahalaga para sa negosyo. Napansin kong nagkakaroon tayo ng problema sa aspetong to. Tahimik ang mga empleyado habang nagsasalita siya. Alam nilang nasa seryosong usapan sila. Ipinaliwanag ni Tani ang kanyang desisyon. Ayoko kayong mawala ng trabaho. Pero kailangan kong unahin ang kabutihan ng ating negosyo. Nararapat lamang na panatilihin natin ang magandang imahe nito. Habang sinasabi niya ito, ramdam niya ang bigat ng kanyang salita. Isa sa mga tauhan ang nagsabi, "Pasensya na po sir, hindi ko sinasadya. Pero naiintindihan ko po ang desisyon niyo. Bagamat mahirap ang sitwasyon, pinili niyang bigyan ng mga ito ng suporta. Tulad ng pagpapatunay na bibigyan sila ng magagandang rekomendasyon para sa ibang trabaho na kinakailangan." Nang makaalis ng mga tauhan, tahimik na nagbalik si Tani sa kanyang mesa. Alam niyang ginawa niya ang tama pero hindi pa rin maalis ang lungkot sa kanyang dibdib. Hindi lagi madaling maging leader. Pero kailangan kong harapin ang mga ganitong desisyon kung gusto kong magtagumpay ang restaurant. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng bagong sigla ang restaurant. Napansin ng ibang empleyado na mas naging maayos ang daloy ng trabaho at nabawasan ang tensyon. Ang mga customer naman ay unti-unting napansin ang pagbabago. Naging mas magiliw ang mga tauhan. Mas mabilis ang serbisyo. At mas naging maayos ang buong karanasan ng mga bumibisita. Sa huli, napagtanto ni Tani na ang desisyon niyang alisin ng mga tauhang hindi nakakatulong ay hindi lamang para sa negosyo, kundi para rin sa ibang empleyado na seryoso sa kanilang trabaho. Hindi naging madali ang lahat, pero natutunan niyang isang mahalagang leksyon. Ang pagiging leader ay hindi lamang tungkol sa pagpapasya kundi sa paggawa ng tama kahit ito'y mahirap. Sa huli, naging mas matibay si Tani bilang negosyante. At mas naging handa siya para sa iba pang hamon na maaaring dumating sa kanyang negosyo. Sa kabila ng lahat, humingi rin ng tawad si Tani sa mga customer na dati nilang na-offend. Kinuha niya ang lakas ng loob na tanggapin ang kanyang mga pagkukulang bilang may-ari at aminado siyang may mga pagkakataon na hindi naging maayos ang kanilang serbisyo. Sinikap niyang kausapin ang mga dating customer at ipinaliwanag ang mga pagbabagong ipinatupad niya para mapabuti ang kanilang karanasan sa restaurant. Sa bawat paghingi niya ng tawad, hindi niya inaasahan na ang ilan sa mga customer ay naging positibo ang pagtanggap. Napansin nilang seryoso si Tani sa kanyang intensyon na baguhin ang takbo ng negosyo.
Ang kanilang pagpapatawad ay nagbigay sa kanya ng mas malaking motibasyon na magpatuloy sa kanyang layunin. Dahil sa kanyang mga hakbang, unti-unting nakilala ang kanyang restaurant bilang isa sa mga lugar na nagbibigay ng magandang serbisyo at masarap na pagkain. Dumami ang mga customer na bumalik at nadagdagan pa ang mga bagong parokyano. Ang reputasyon ng kanyang restaurant ay muling bumalik at nadagdagan pa ang mga bagong parokyano. Ang reputasyon ng kanyang restaurant ay muling bumalik at naging mas matatag kaysa sa dati. Naging malaking aral para kay Tani ang mga nangyari. Napagtanto niyang ang susi sa tagumpay ng isang negosyo ay hindi lamang ang pagkakaroon ng pondo, kundi ang tamang pamamahala at pakikitungo sa mga tao, empleyado man o customer. Ang mga karanasang ito ang nagsilbing inspirasyon sa kanya upang ipagpatuloy ang pagiging mabuting leader. Sa ngayon, ipinagpapatuloy ni Tani ang pagpapabuti sa kanyang restaurant. Hindi na siya natatakot sa mga hamon sapagkat alam niyang kaya niyang harapin ang mga ito ng may positibong pananaw at tamang diskarte. Natutunan niya ang kahalagahan ng pag-aalaga sa mga tauhan, paggalang sa mga customer at pagiging bukas sa pagbabago. Sa huli, naging mas matatag si Tani bilang isang negosyante at leader. Ang kanyang mga karanasan at desisyon ang nagdala sa kanya at sa kanyang restaurant sa landas ng tagumpay, na magsisilbing inspirasyon para sa iba. Iba pang nais magtagumpay sa kanilang larangan. Samantala, nagpatuloy si Teo sa kanyang landas, tungo sa tagumpay bilang isang investor. Sa kabila ng hindi niya pagtulong kay Tani sa pagkakataong iyon, itinuring niya ang karanasan bilang isang mahalagang aral. Natutunan niya na ang pagninegosyo ay hindi lamang tungkol sa kita, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng malasakit sa kapwa at ng layunin na magdulot ng mabuting epekto sa lipunan. Sa bawat desisyong ginagawa niya, sinisiguro niyang pumipili siya ng mga negosyo at proyektong may tunay na malasakit sa kanilang mga empleyado, customer at komunidad. Habang lumalago ang kanyang mga investment, mas naging masigasig si Teo sa paghahanap ng mga negosyong makabuluhan. Nagsimula siyang magbigay ng suporta sa mga startup na may advokasya, tulad ng mga environmentally friendly na produkto o mga social enterprises na tumutulong sa marginalized na grupo. Sa bawat tagumpay na nakakamit niya, lalo niyang nararamdaman ang kasiyahan dahil alam niyang may positibong ambag siya sa mas malaking layunin. Isang taon ang lumipas at hindi inaasahang pagkakataon, muling nagtagpo ang landas ni Teo at ni Tani sa isang malaking business event. Parehong abala sa kani-kanilang negosyo. Ngunit nang mag-cruise ang kanilang mga mata, napansin agad ni Teo ang malaking pagbabago kay Tani. Lumapit si Tani sa kanya na may mahinahong ngiti at nagsimulang magpahayag ng pasasalamat at paghingi ng tawad. Ipinaliwanag ni Tani na ang kanilang naging alitan ay nagdulot sa kanya ng malalim na pagbabago sa buhay ni Tani. Ikinuwento niya na mula noon nagbago siya ng pananaw sa pamamahala ng kanyang negosyo. Sinimulan niyang bigyang pansin ang kanyang mga empleyado at mga customer. Ipinakilala niyang mga bagong sistema upang masiguro ang kalidad ng serbisyo at patas na pagtrato sa lahat ng kasangkot sa kanyang negosyo. Habang ikinukwento ni Tani ang kanyang pagbabago, naramdaman ni Teo ang sinseridad sa mga salita nito. Naalala niyang panahon na puno ng tensyon ang kanilang huling pagkikita. Sa pagkakataong ito, ibang-iba na si Tani. Hindi lamang siya mas magaan kausap, kundi halata ring natutunan niya ang mga mahahalagang aral sa pagnenegosyo na dati niyang binaliwala. Habang magkausap sina Tani at Teo, ramdam ang emosyon sa bawat salitang binibitawan ni Tani.
Sinimulan niya ang usapan sa isang mas mapagkumbabang tono. Alam mo, Teo, wika ni Tani, ang nangyari sa atin noon ay nag-iwan ng malaking marka sa akin. Hindi ko yun basta nakalimutan. Nagpatuloy siya sa pagbabahagi ng kwento ng kanyang pagbabago. Sinabi niya na ang naging alitan nila ang nagtulak sa kanya para tingnan muli ang paraan ng kanyang pamamahala. Hindi lamang bilang isang negosyante kundi bilang isang leader. Ilang gabi akong di makatulog pagkatapos ng huli nating pag-uusap, sabi ni Tani. Napagtanto ko na ang problema hindi lamang nasa labas, nasa akin din talaga. Hindi ko binibigyan ng sapat na halaga ang mga empleyado ko. At hindi ko rin pinakikinggan ang boses ng mga customer namin. Dahil doon, unti-unti kong nawala ang tiwala nila sa akin at pati na rin ang tiwala ko sa sarili ko. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ngunit makikita rin ang determinasyong magbago. Ibinahagi ni Tani kung paano siya nagsimulang bumuo ng mga bagong sistema sa kanyang negosyo. Sinabi niyang mga regular na meeting kasama ang kanyang mga empleyado, kung saan bukas silang lahat sa pag-uusap ng mga issue at suwestyon. Gusto kong maramdaman nila na mahalaga sila sa negosyo. Dahil totoo naman yun eh. Ani ni Tani. Habang nakikinig si Teo, naaalala niya ang huling pagkikita nila ni Tani. Noon puno ng tensyon at galit ang kanilang usapan. Pakiramdam niya ay sarado ang isipan ni Tani at wala itong intensyon na magbago. Ngunit ngayon ibang-iba ang nararamdaman niya. Ang dating arogante ang malamig na si Tani ay tila naging mapagkumbaba at bukas sa pagbabago. Hindi ko akalain na may ganito kang mga pagbabago, sabi ni Teo matapos marinig ang mga kwento ni Tani. Noon pakiramdam ko wala kang pakialam sa mga tao sa paligid mo. Pero ngayon, halata akong natutunan mo na kung gaano kahalaga ang relasyon mo sa kanila. Tumango si Tani, na tila nagpapakita ng pagsang-ayon. Tama ka, Teo. Noon akala ko pera at kita lang ang sukatan ng tagumpay. Pero ngayon, alam ko ng tunay na tagumpay ay nasa maayos na relasyon at tiwalang binibigay ng mga tao sa paligid mo. Nagpatuloy si Tani sa pagbabahagi ng mga karanasan na nagpatibay sa kanya. Ibinahagi niya kung paano niya tinanggal ang ilang tauhan na may masasamang ugali, kahit masakit ang desisyong iyon. Mahalaga ang disiplina, Teo, wika niya. Kahit gaano kahusay ang isang empleyado, kung hindi siya marunong makitungo sa iba, magiging problema lang siya sa tagumpay ng negosyo. Habang nagsasalita si Tani, naramdaman ni Teo ang sinseridad sa bawat salita nito. Kitang-kita na ang pagbabago kay Tani ay hindi lamang panlabas kundi pati na rin sa kanyang kalooban. Alam mo, Tani, sabi ni Teo, hindi lahat ng tao ay handang aminin ang kanilang pagkakamali. Pero ikaw, nagawa mo yon at hindi lang yon, binago mo ang sarili mo. Nakaka-inspire ang ginawa mo. Ngumiti si Tani. Salamat, Teo. Kung tutuusin ang naging alitan natin noon, ang naging gising ko sa realidad. Dahil sa nangyari, napilitan akong magbago. At ngayon, masaya akong sabihin na mas maayos lang takbo ng negosyo ko. At mas magaan na rin ang pakiramdam ko bilang tao. Sa puntong iyon, nagkaroon ng pagkakaunawaan ng dalawa. Hindi na lamang ito usapan tungkol sa negosyo, kundi isang malalim na koneksyon na nagbigay ng bagong pag-asa sa kanilang relasyon bilang magkaibigan at bilang kapwa-tao. Sa huli, pareho nilang natutunan ang bawat alitan ay maaaring maging daan patungo sa pagbabago basta't bukas ang puso at isipan sa pag-aaral mula sa mga pagkakamali. Tinanong ni Teo ang kalagayan ng restaurant ni Tani. At laking gulat niya nang marinig na hindi lamang ito nakarecover kundi naging matagumpay pa. Dahil sa mga pagbabagong ipinatupad ni Tani, dumami ang mga loyal na customer.
at mas gumanda ang takbo ng negosyo. Labis itong kinatuwa ni Teo. Dahil alam niyang ang pagbabago ni Tani ay para sa ikabubuti hindi lamang ng negosyo kundi ng mga taong umaasa dito. Bilang tugon, sinabi ni Teo na wala siyang sama ng loob at natutuwa siyang makita ang mga positibong pagbabago ni Tani. Ibinahagi niya rin ang mga natutunan niya sa kanilang karanasan. At nagkasundo silang pareho. Pareho nilang gagamitin ang kanilang tagumpay upang makatulong sa iba. Sa pag-uusap nilang iyon, parang nawala ang dating gap sa pagitan nila at nabuo ang bagong antas ng respeto sa isa't isa. Hindi nagtagal nagkaroon ng pagkakataon si Teo na bisitahin ang restaurant ni Tani. Nakita niya mismo kung gaano kalaki ang naging pagbabago. Mula sa masiglang staff hanggang sa mas pinahusay na menu. Kitang-kitang pamamalasakit ni Tani sa lahat ng aspeto ng kanyang negosyo. Naroon din ang mga customer na masaya at kontento sa kanilang karanasan. Napangiti si Teo. Alam niyang ginawa ni Tani ang tama. Sa paglipas ng panahon, naging magkaibigan sina Teo at Tani. Nagtulungan pa sila sa ilang proyekto na may layuning makatulong sa maliliit na negosyo. Natutunan nila mula sa kanilang pagkakamali at pinili nilang gawing inspirasyon ang kanilang mga karanasan. Sa huli, ang dating tensyon sa pagitan nila ay naging pundasyon ng isang mas matibay at makabuluhang ugnayan. Dahil sa mga pangyayari, naging malapit si Teo at Tani sa isa't isa. Napansin ni Teo ang pagsisikap ni Tani na magbago at patunayan ang kanyang sarili. Dahil dito, nagpasya siyang bigyan si Tani ng isa pang pagkakataon. Para kay Teo, mahalaga ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga taong may tunay na intensyong magbago at magtagumpay. Sa kanyang desisyon, nag-invest si Teo sa negosyo ni Tani. Ang kanyang restaurant, hindi ito simpleng desisyon para kay Teo. Pero naisip niyang malaki ang potensyal ng negosyo ni Tani kung may tamang suporta. Bukod dito, naniniwala si Teo na mahalaga ang pagtutulungan upang marating ang tagumpay. Nagsimula silang magtulungan ng maayos. Tinuruan ni Teo si Tani ng tamang paraan ng pakikipagtungo sa mga tao lalo na sa mga kliyente at empleyado. Tinuruan din niya ito kung paano epektibong pamahalaan ang restaurant. Unti-unting natutunan ni Tani ang mga aral na ito at inapply niya ito sa pang-araw-araw na operasyon ng kanyang negosyo. Sa paglipas ng panahon, unti-unting umangat ang reputasyon ng restaurant ni Tani. Ang dati simpleng lugar na pinupuntahan ng mga tao para kumain ay naging isa ng tanyag na destinasyon sa kanilang lugar. Hindi lamang ang pagkain ang hinahangaan ng mga tao, kundi pati na rin ang buong karanasan sa restaurant. Pinuri ng mga parokyanong mainit na pagtanggap ng kanyang staff. Ang maayos na serbisyong kanilang natatanggap. At ang masarap na pagkain, inihahain na tila may kasamang puso sa bawat plano. Ang kombinasyon ng masarap na pagkain at na magiliw na serbisyo ang nagbibigay daan upang mabilis na kumalat ang magandang balita tungkol sa restaurant ni Tani. Habang lumalago ang negosyo, hindi na iwasang mapansin din ng komunidad ang taong nasa likod ng tagumpay nito. Nakilala si Tani hindi lamang bilang isang mahusay na negosyante, kundi bilang isang mabuting tao na may malasakit sa kanyang mga tauhan at mga customer. Sa bawat ngiti na kanyang pinapakita, ramdam ng lahat ang kanyang sinseridad. Natutunan ni Tani na ang respeto sa mga tao, mapa-empleyado man o customer, ay hindi lamang isang simpleng bahagi ng negosyo, kundi isang pundasyong mahalaga upang mapatagal ito. Ang kanyang mapagkumbabang pag-uugali, ang kanyang dedikasyon sa pagpapabuti ng restaurant ay nagdulot ng malalim na paghanga mula sa kanyang mga kliyente. Bukod sa tagumpay na kanyang natamasa,
sa negosyo, may isang aspeto ng kanyang buhay na higit pang umunlad. Ang kanyang pagkakaibigan kay Theo, sa kabila ng pagiging abala nila pareho, hindi nawala ang oras nila para mag-usap. Madalas silang nakikita para pag-usapan ng mga plano at ideya para sa restaurant. Palagi silang nagtutulungan sa pagbuo ng mga bagong konsepto. Mula sa mga espesyal na pagkain sa menu hanggang sa mga aktibidad na makakapagpapalapit pa sa mga customer. Ang pagiging bukas ni Theo sa mga ideya ni Tani ay nagbigay ng inspirasyon sa kanya na magpatuloy sa kanyang mga pangarap. Isang gabi sa gitna ng kanilang masinsinang pag-uusap, nagtanong si Theo. Tani, ano pa kayang pwede natin gawin para mas lalo pang magustuhan ng mga taong restaurant? Nag-isip saglit si Tani at ngumiti bago sumagot. Siguro, maganda kung magbibigay tayo ng espasyo para sa mga lokal na talento. Pwede tayong magdaos ng live music nights o maglaan ng lugar kung saan may papakita ng mga artist ang kanilang mga obra. Sa ganitong paraan, magiging bahagi tayo ng komunidad at makapagbibigay ng inspirasyon sa iba. Sumang-ayon si Theo sa ideya. Napakaganda ng plano mo, Tani. Hindi lang negosyo ang pinalalago natin, kundi pati na rin ang samahan ng mga tao dito sa ating lugar. Iba talaga ang pag-iisip mo, no? Palaging nakatuon sa kabutihan ng lahat. Ang mga salitang ito mula kay Theo ay lalong nagpalakas ng loob ni Tani. Alam niyang may katuwang siya sa bawat akbang na kanyang tinatahak. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula ng ipatupad ni Tani at Theo ang kanilang mga plano. Nagkaroon ng mga gabi kung saan tampok ang musika ng mga lokal na banda. Naging mas mahusay ang restaurant at unti-unti nitong nahihikayat ang mas maraming tao na bumisita. Ang mga customer ay hindi lamang bumabalik dahil sa pagkain, kundi dahil din sa natatanging karanasang kanilang nararanasan. Nagiging lugar ang restaurant kung saan nagtatagpo ang pagkain, sining at komunidad. Habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, naging mas matatag ang pagtitiwala nila sa isa't isa. Hindi naging madali ang lahat ng desisyon na kinailangang gawin. Ngunit dahil sa kanilang patuloy na komunikasyon, nalalampasan nila ang anumang hamon. Sa bawat ideyang lumalabas, sinisigurado nilang magkatuwang nila itong isinasakatuparan. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging isa sa mga pinakamatibay na sandigan ng tagumpay ng negosyo. Dahil dito, lalong naging inspirasyon si Tani hindi lamang sa kanyang mga tauhan, kundi pati na rin sa mga taong nangangarap magtagumpay sa sariling negosyo. Palaging sinasabi ni Tani, hindi ako magiging ganito ngayon kung hindi dahil sa mga taong tumulong at naniwala sa akin. Ang tagumpay ay hindi ko lang taglay, kundi ng lahat ng mga kasama ko. Ang kanyang pananaw sa buhay ay naging gabay para sa marami. Ang restaurant ni Tani ay naging simbolo ng tagumpay, ng bunga ng sipag, dedikasyon, at tamang pakikitungo sa kapwa. Ngunit higit pa rito, ang samahan ni Tani at Theo ay patunay na ang tunay na kayamanan ay ang mga relasyon na nagbubuo sa paglalakbay ng buhay. Mga relasyong nagbibigay lakas upang magpatuloy at lumago ng sama-sama. Dahil sa mga tagumpay na kanilang narating, naging mas tiwala si Tani sa kanyang sarili. Sa dulo, ang kanilang pagsasama bilang magkaibigan at business partners ay nagsilbing magandang halimbawa ng pagtutulungan at pagkakaunawaan. Napagtanto ni Tani na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kita, kundi sa kung paano mo pinahahalagahan ang mga tao sa paligid mo. Ang karanasang ito ay naging malaking aral din kay Theo.
Natutunan niyang masarap sa pakiramdam ang makatulong sa iba na abutin ang kanilang mga pangarap. Para sa kanya, ang tagumpay ay mas masarap ipagdiwang kapag may kasama kang natulungan para marating ito. Sa huli, nagpatuloy ang kanilang magandang samahan. Naging inspirasyon ang kanilang samahan sa iba pang negosyante at sa mga taong nangangarap ng ikalawang pagkakataon. Ang restaurant ni Tani ay nagpatuloy sa pag-unlad at si Teo ay nananatiling bahagi ng tagumpay na ito. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Akalang Napunta sa Wala.